Look guys! I won! Tapos sa left side natin, merong Tiffany & Co. H3. Tapos, oh wow! Medyo nagra-rush kami. Pero, abot naman. Sarap. Hey guys, we're back. So, nakapagpahinga tayo ng konti sa hotel. And ngayon, it's currently 3:39 in the afternoon. And pupunta na tayo sa Ginza. So, mula dito sa ating hotel, papunta sa Ginza. Unahin na natin yung H3 pastry. So, 20 minutes train ride, tapos 10 minutes walk papunta doon. So, kita-kits na lang kapag nandun na tayo sa area na yan. So guys, andito na tayo sa Ginza area. And bago tayo pumunta sa H3, ito pala ay madadaanan natin itong sinasaradong street dito sa mismong gitna ng Ginza. Pero sa pagkakaalam ko dito, tuwing weekends lang siya. Tapos, it's either 5 or 6 p.m. i-open na siya para naman sa mga cars na. Pero ngayon ay mag-4 p.m. pa lang. So we still have time. So tara, daan tayo saglit at nang makapag-picture din. Kasi the last time nagpunta tayo dito sa Ginza, eh hindi naman natin alam na merong ganyan-ganyan. Tsaka, hindi ko na rin naman matandaan kung weekend ba tayo dumaan dito sa Ginza area. So at least ngayon, meron tayong time and hindi tayo nagra-rush. Kaya ito, makakadaan na tayo ngayon. Tapos na tayo guys mag picture-picture, tsaka kumuha ng konting video. Ngayon ay naglalakad pa rin tayo dito sa gitna ng Ginza Street. Tapos dito merong sign kung sakaling nakabike ka, please get off your bike and walk. So, basically, street talaga siya, nadaanan talaga siya ng sasakyan. Pero itong weekend nga, sinasarado siya para sa mga turista or sa mga kahit taga dito na feel free silang lumakad na walang alalahanin na may dadaan bang sasakyan. May Apple Store din pala dito guys sa Ginza area. Tapos, sa left side natin, merong Tiffany & Co. Meron ding Michael Kors. Itong jeans na daanan din natin to sa Sakusa. Ano? Kalimutan ko lang kung ano yan. Ah, salamin. Oo nga naman, jeans, pantalon. Ano siya? Salamin. Oh. Ngayon guys, pupunta na talaga tayo sa H3. Pero supposed to be dun kasi yung daan natin. Pero since nag-straight tayo, napalayo tuloy yung lalakaran natin. Maglalakad tuloy tayo ng 12 minutes. Ayan. Pero okay lang kasi may picture naman tayo tsaka video. Although it's just a regular street, pero tuwing ganitong ang weekend is nagiging ano siya, parang all for one, one for all. Ganun yung atake. Okay guys, update. Ito lang naman ang pila dito sa H3. Look. Hindi lang yan. Ito pa. Ang haba guys ng pila. I wonder kung mabilis lang. But, since andito na tayo, pilahan na natin. Orasan natin. It's currently 4:55 in the afternoon. And I'll let you guys know kung what time tayo makakapag-order. Hello, this is the grand menu. This is the menu. And you wait about 1 hour plus 10 minutes.
1 hour plus 10 minutes. Yes, no. But usually, one door. Oh. Thank you. What time you guys close? 7 o'clock. And then open? Open is 11 o'clock, but 11. open is very, very busy. Busy. So Oh. few people in near close time. So 6 or 7 o'clock. But, Close. 50 minutes. Thank you. Thank you. Together. Thank you. So 1 hour daw. Okay guys, 1 hour and 10 minutes daw yung estimated na waiting. Pero they open 11 to 7 p.m. But the thing is, most of the time daw, mas busy sila ng opening and mas slow daw sila kapag pa-closing na, which is 6 p.m. Pero estimate like around 50 minutes pa rin daw ang waiting. So, maghintay na tayo. Andito na tayo eh. Kesa naman na bumalik pa. And we'll see. Sabi nga 1 hour 10 minutes. So, kung 1 hour 5, 6, check natin. So, kung yun ang binigay niya, so makakapag-order tayo by 6:10 p.m. We'll see kung ganun nga katagal or mas matagal pa doon. Okay. Update ko na lang kayo mamaya. Quick update guys. Malapit-lapit na tayo mag-order. Ito siya. Ayan, malapit na tayo sa counter. And it's currently 5:46. So, 50 minutes na tayong naghintay. Tapos after natin mag-order dito, pipila ulit tayo dito sa labas para hintayin naman yung in-order natin. Tapos, tinanong kami kung take out ba. Sinabi namin na oo, i-take out na lang namin. Ayan. So, true nga. 1 hour and 10 minutes nga sigurong aabutin. So, ayun. Tapos, ang orderin namin, may malaki pala ditong menu. Pakita ko sa inyo saglit. Ang orderin natin is yung kanilang number 1, which is, asan yun? Yung creme brulee. Ayun, nasa taas. Ayan. Orderin natin yung creme brulee. Tapos, orderin natin itong chicken namban. So, 850 yen ang isa, guys. Pero kapag yung ganito, plus 100 yen. Ayan. Tapos, nakapag-review ka na ba? Tapos, guys, another, I don't know, hindi siya tip eh. Pero kung gusto nyo ng libreng whipped cream, all you have to do is mag-review kayo sa kanilang Google. Tapos, which is may bibigay naman silang ano ba to, like menu. Tapos, nakalagay na doon kung paano yung gagawin mo. Tapos, after nun, ipapakita mo sa staff kapag nag-order ka. Then, you can get free, whipped cream. So, medyo tricky nga lang siya, especially someone kung hindi ka familiar sa gantong, ito nga, dito sa H3, tapos magsa-search ka sa Google, tapos makikita mo doon na mataas yung review. Kasi no wonder, may ganito silang parang, not promotion, pero parang ganun na nga, diba? So, syempre, kung gusto mo ng libre and you don't wanna pay 400 yen, then, magre-review ka nga. But we'll see, kasi taste test naman natin kung worth it ba yung hype, kung worth it ba yung inantay natin, kung worth it ba yung presyo. So, we'll see. We'll find out. But actually, guys, ilan na rin yung napanood naming vlogger na binalag itong place na to. And hindi ganun kagandahan yung review nila, or I would say, sakto lang sa kanila. Pero still, again, iba-iba tayo ng panlasa, maaaring masarap sa kanila, sa atin hindi, and then vice versa. So, we'll see kung magiging parehas ba tayo ng reaction, or mag-iiba yung pananaw natin sa napanood natin sa natikman natin. So, I'll let you guys know later. Thank you for waiting. Thank you. Nakuha ko na. Okay, guys. Time check. Live po tayo nagre-report. 5:59. Haha. Nabit natin yung 1 hour and 10 minutes na sinasabi niya. 1 hour lang, guys. Okay. Hanap lang tayo ng pwesto. Kasi meron palang park nga pala dito, guys.
So, look, ito ulit yung pila. Tapos, ito yung store. Wait lang, lapit ulit ako ng mabilis. So, ito guys, yung store. Ayan. Tapos, dito sa tapat, merong park. So, buti na lang kamo, nakadaan tayo ng 7-Eleven kanina. And bumili tayong water. Ayan. So, try natin dito. I know, meron ditong park. So, can you open it? I know, H3. Tapos, oh wow! This is the creme brulee, guys. Ito yung libreng whipped cream. Tapos, ito yung chicken. Hi guys, nag-wait tayo ng 1 hour para matikman natin tong H3 pastry located dito sa Ginza, Japan. And we bought yung number 1 nila, creme brulee, tapos yung libreng whipped cream, like sandwich nila kapag nag-review ka sa Google nila, and then yung chicken nila. So now guys, let's try their number 1 creme brulee. Ito siya guys. Itong. Ano siya? Parang regular lang. Ewan, hindi ko pa masabi kung anong special sa kanya. Try natin tong libre nilang whipped cream. Like regular lang. There you go. Okay. May comment na ako. Ano kasi, yung creme brulee, yung pinaka-sandwich niya, parang meron ng tamis. Yung mismong sandwich. Parang konti lang. Although, finaride lang naman siya. Pero, since meron siya nung whipped cream, tapos meron siya nung yun nga, yung sugar, di ba? Parang, masyado siyang matamis for me. Pero, nung natikman ko yung whipped cream lang, like, ang balance lang ng lasa niya. Hindi matamis, hindi matabang, hindi like parang kulang sa lasa. Ganun. Ewan ko, parang natamisan ako dito sa creme brulee. Try natin yung last guys, yung may chicken. Mukhang meron ding egg sa loob. Ang bigat. Ito siya, guys. Kung Usap. Usap. Nagbalanse yung ano din dito kasi yung sauce, hindi sobrang daming sauce. Tapos may alat ng konti, tapos may tamis. Nagbalanse siya. I guess, ito yung kanilang number, ano? Wala to. Ang number 2 nila is egg sandwich. Like ganito, tapos egg. Tapos yung top 3 nila is yung yakiniku something. Ito wala to sa top. Pero masarap. Ito pinakamasarap para sa akin sa tatlo. But still guys, yung tatlong yun is magkakaiba naman. Kasi yung isa nga parang full na, kasi may egg, tapos may chicken. Then isa parang dessert, tapos ito parang regular. Iba-iba siya. Iba-iba sila. Pero syempre, dun sa tatlo, dun ako sa may chicken. Mas masarap siya. Medyo na-disappoint ako dun sa creme brulee kasi number 1. Pero it's too sweet for me. I don't know why. Mas gugustuhin ko pa yung regular whipped cream kaysa dun sa creme brulee. Which is nakakasad kasi medyo may expectation ako sa creme brulee. So yun guys, kung tatanungin niyo ako kung worth it ba mag-wait ng 1 hour,
para dito sa tatlong to. Although nasabi ko mas masarap or favorite ko yung chicken, hindi na ulit ako magwe-wait ng another, like, ng 1 hour ulit para matikman to. Medyo na-disappoint ako sa creme brulee, especially number 1 siya. Mataas yung expectation ko, pero mas nagustuhan ko pa tong libreng whipped cream. So, what if hindi pa ako umorder ng chicken? Tapos, ito lang. So, medyo manghihinayang ako dahil nag-wait ako ng 1 hour. But, for today, it's okay. Especially, first time natin nakatikim. And, bago sa panlasa natin, still, natikman natin ito. Worth the hype ba? For us, hindi. Again, hindi na ulit ako magwe-wait ng 1 hour. Pero kung na rin, nandito ako sa around the area, tapos malapit lang, and then nakita ko na konti lang yung pila, babalik ako para dito sa chicken. Dito sa chicken. For the whipped cream, siguro minsan, ganun. Pero pumili ulit, hindi na. So, yun lang naman guys yung review namin for the H3 pastry. But still, kung nandito kayo, meron na palang even pala yung sinabi kong sa Asakusa, open na pala yung branch nila. So, kung nasa Asakusa area kayo, hindi namin alam since nasa Asakusa kami nag-i-stay ngayon. Pero since meron naman kaming plano dito sa Ginza area, so might as well dinaanan na rin natin. So, ayun lang. Since katapos lang natin doon sa H3 guys, ngayon ay pabalik na tayo doon ulit sa center ng Ginza kung nasaan tayo kanina. Yung saradong street. Kasi try natin kung pwede pa ba tayong makadaan sa Onitsuka. But the thing kasi mag-aalas 7 na ng gabi and they close at 8. And I heard na dito lang daw sa Ginza location pwedeng magpa-customize ng sapatos mo kapag may binili ka sa Onitsuka. But the thing kasi, syempre, hindi naman agad-agad ay maasikaso ka. May mga nakapila dyan. So, although makaabot tayo doon, pero kung gusto natin magpa-customize, hindi ko lang alam kung i-aware ba nila na balikan mo bukas or bukas ka talaga babalik para bumili tapos waiting ka ulit doon sa sapatos or doon sa item na ipapa-customize mo. And I'm not sure lang kung pwede mag-video doon, pero I'll let you guys know once na ando na tayo sa Onitsuka na location dito sa Ginza. Andito na ulit tayo guys sa kaninang sarado yung street. Tingnan nyo, ito na, dinadaanan na siya ng mga sasakyan. And ito naman yung itsura niya kapag gabi na. Bukas na yung mga ilaw. Parang Waikiki vibes nga talaga. Ganon na ganon. Pero parang, ano ba mas malapad ba yung ano nito? Yung kalsada? Or yung sa atin? Or parang same lang? Same like kasada pero mas mukhang mas brighter dito. True. Tsaka mas tall yung mga building dito. Oo. Na parang mas wide yung architecture. True yun. Narinig nyo ba? Well, anyway, sinasabi nga na mas wide tsaka mas matataas yung mga building dito. Tapos ayun nga, mas bright nga yun. Mas bright din nga yung mga ilaw dito. Ang Onitsuka pala guys, ay ito lang pala. Ito yung kanina pinag-uusapan natin kung ano tong jeans. OMG. Sa likod lang pala. Andito na tayo kanina. So ito siya guys, ito yung jeans. Tapos katabi lang niya. Pero I guess, kung hindi mo kailangan magpa-customize, makukuha mo na agad yung item kung meron sila nung size mo. Pero kung gusto niyo ng unique na design, and okay lang sa inyo yung ganun na mag-wait din, then go for it. Ooh, ganda ng location dito Guys, we still have 33 minutes to be exact para pumunta sa another location ng Onitsuka. It just happened, ito palang napuntahan natin ay hindi sila nag-customize, but it's okay. Kasi nag-check kami ng mga sapatos dito and meron kaming nagustuhan. But the thing naman kasi, yung sa akin meron ako nagustuhan, walang color. I mean, walang size, sorry. Yung sa kanya naman, merong size niya, pero ibang design.
So, nag-50-50 pa siya kung yun na ba ang kukunin niya. Pero since meron nga akong nagustuhan and wala nga ditong size, so punta kami doon sa isa pang location, which is 7 minutes away lang naman, and lalakarin lang natin. So, we'll see, kasi since alam ko naman na yung sukat ko, kapag meron tayo dito is pwede na natin bilhin agad-agad. Tapos try natin kung meron doon sa location na yun, yung talagang design na gusto niya. Kasi, actually yung sa kanya, like, almost naman, kasi gusto niya like, white and blue. Pero yung nandito, white, blue, tapos merong isang stripe na red. So, doon medyo nagdadalawang isip siya. Pero kapag wala dito, di ko lang sure kung mapapabili ba natin to o hindi. So, medyo nagra-rush kami. Pero, abot naman kasi malapit naman na. So, ayun. And hindi ko kayo may sama sa loob kasi bawal daw mag-video. So, kapag nag-ask kasi kami kung pwede, bawal daw. Photos lang daw. Ayun. Kaya yun ang ginawa natin. Kaya nag-check lang kami at nagsukat. Sayang, may nakita ko maganda. Walang size ko. Ayun, merong display na size ko. Pero syempre, ayoko naman ng display, di ba? Kung sino-sino nang nagsukat nun eh. So, good news guys. Nakaabot naman tayo dito kasi they close at 8 and it's currently 7:33 ng gabi. But, bad news is hindi tayo makapasok kasi kailangan pala natin ng number. So, ang nangyayari pala dito is they open at 11 a.m. So, by the way, ito pala is yung parang pinaka-main store nila dito sa Ginza location. They have 3 locations. Ito. Tapos yung pangalawa yung katabi ng jeans. Pangatlo, hindi ko alam, pero around Ginza din siya. But anyway, dito yung nagpapa-customize. So, as I was saying, they open at 11. Pero, at 10 a.m., marami nang nakapila dito. Tapos, magbibigay na sila ng number. Tapos, syempre, magwi-wait ka hanggang 11 na mag-open. Tapos, hindi man nila ma-accommodate yung lahat. So, like around 1 hour and a half to 2 hours ka maghihintay. Kung balak mo talagang maghintay dito ng like before 10 a.m. Syempre, as much as possible. Kung gusto niya talagang mauna sa pila, mas maaga sa 10. Kasi baka merong ibang, syempre, ganun din yung mindset na mas naagahan nila. Tapos, ano pa bang additional kung anuhin? Ayun, so hindi ka makakapasok basta-basta. Like katulad natin, hindi pwede. And, ang nagtanong kami, merong pinicture kasi namin, di ba? Tinanong namin kung meron bang ganun silang style dito sa location na to at kung meron bang size. Unfortunately, pwede nga lang sabihin kung meron, pero hindi nga pwede sabihin kung wala. So, pinakita namin yung akin. Meron daw sila, but then again, hindi ko alam kung meron sila nung size ko. Same thing din yung sa kanya, yung ginugusto niyang white and blue lang, meron din daw dito. So, ayun. So, mission filled tayo for today. Pero guys, ang kagandahan lang din is we still have 2 more days dito sa Tokyo. And, pwede na lang natin puntahan anytime itong Ginza or even sa ibang location kapag napadpad tayo. Ayun, so, pero we'll see sa mga susunod na araw. I-update ko kayo kung pipila ba tayo ng before 10 or makikipagsa lang tayo sa ibang location para magbaka sakali kung meron ba sila nung size at design na gusto ko. So, ayun, sa ngayon ay andito lang kami, nakatayo sa tapat and pinifigure out na lang namin kung saan kami punta next. Kasi, still early, 7:36 na. So, inisip namin kung makakadaan pa ba kami ng Akihabara or dinner na. Ayun guys, pero update ko na lang din kayo, okay? So guys, nakapag-decide na kami kung saan tayo punta. Since maaga pa naman, let's go to Akihabara. Bale, magtingin-tingin lang tayo doon. And check din natin. Anime. Actually, yes. Para naman sa kanya, magtitingin siya ng anime. And buti din na matignan natin ang Akihabara ng gabi. Kasi nung nagpunta kami dito nung first time natin, nagpunta kami doon umaga.
So, ito din yung kagandahan nung bumalik tayo ngayon for the third time kasi mas nalaro natin yung itinerary natin and na-try natin ng umaga, tsaka gabi, ganon. Yung experience din. Kasi syempre, iba-iba naman ng vibes yan sa umaga tsaka sa gabi, diba? So, anong pupuntahan natin sa Akihabara? Wala kaming plano. Wala kaming plano, guys. And also, basta lilibot lang. Kung anong ano. Pero doon na tayo magdi-dinner panigurado. Tapos magtitingin siya ng anime niya. Kakain tayo sa roast beef Ono, Akihabara. Doon tayo kakain. What time they close? They close at 11. 11. Yun, doon daw tayo kakain. So, mula dito sa Ginza, papunta sa Akihabara, ilang minutes, mahal? 18. 18 minutes daw. Andito na tayo, guys, sa Akihabara. Tapos, meron dito Apa Hotel, Akihabara, Hirocho Ikemai. But anyway, guys, naglalakad-lakad lang tayo. And, tignan ninyo. Ang daming nag-aalok ng poster. Alam ko yung iba dyan, mga cafe. Pero, hindi ko lang sure yung iba kung ano yung mga nila. Yung poster na binibigay nila. Ito na, guys, anime. Kasi, busy yung mata ng isa. Titingin-tingin siya. So, ako naman, guys, ay wala man akong hilig sa anime. Yung mga cartoons, yun, nanonood ako nung bata ako, ganyan. Pero, ang lakas ng motor. But yung talaga, yung anime na mahilig, wala akong hilig sa ganon. More on Korean drama ako. Pero, nung bata ako, ang favorite kong anime is yung Fushigi Yugi. Kung alam niyo yun, si Miyaka, si Tamahome, ayan. Yan yung natapos ko talaga. Ilang beses ko din yung pinanood. Pero after that, wala na akong hilig. Hindi ako nanonood ng anime eh. Pero yung isa, ayun, ando na sa loob, nagtitingin-tingin. Tara, check natin, tanungin natin kung anong klaseng anime ang niya, target niya, or kung ano yung gusto niya. Wait lang, guys. Beb, anong klaseng anime ang hinahanap mo? Kahit ano yun, dito, mga wala iba-iba. Overlord? Oh, ganito daw. Oh. Pero marami ka naman kasi pinapanood na anime eh, di ba? Oo. Kaya kahit ano daw. Ikot-ikot ka. Ha? O sige. Doon sa unahan, maraming maganda. Nakita mo na. Eh, wala man akong alam sa anime eh. Kaya di ako makarelate. Ayan. Ito guys, sabi nga magaganda daw mga to. Ipakita ko na lang, just in case na, just happen na, andito yung favorite anime character ninyo. Gamay na sa... Eto, pakita ko sa inyo ng mabilisan. Hindi ko kilala ang mga ito Ito yung mga display nila. Wala akong alam sa anime guys eh. Pero sabi nga, videohan ko daw, ipakita ko daw sa inyo mga to kasi magaganda daw. Ito may nakalagay dito, new. Ito, kung sino mang anime character ito. Yan siya guys. Tapos, check natin and tanungin na lang natin ang si JP kapag meron ba siyang nakita kung consider ba na mura yon, mahal, or pwede na. Ayan. Kasi kung akong tatanungin yun guys ay wala talaga akong idea sa ganyan. Ito pa. Ayan. May nakita ka? Meron naman ako nakita. Meron ka nakita? Yung kapares ng akin yung nasira. O bakit ka bibili ulit kung meron ka na pala? Nasira eh. Nasira mo? Wow. Bale, sa kanyang tingin guys ay mukhang ako ang nakasira. Pero wala akong maalala. Mahal siya or mura? Or pwede na? Medyo mahal yun. Medyo mahal daw yun. Ayun guys, kapag may tanungin na lang natin siya guys ha. Kasi hindi ko alam talaga yung mga ganong presyuhan. Thank you. Ito na. Ako na. Wow! Nakabili agad ang bata.
Hindi kaya tayo bumili ng yung pangalawang balik natin. Oh. Nagbaka niya. After 6 years, nakabili ulit. So, yung presyon ba niya mura or mahal? Mas mura siya compared mo dun sa States, syempre dun sa atin. Oh. Medyo mas okay siya. Tsaka may iba kasi dito na hindi mo mabibili dun O kaya bawal ang shipping, especially sa Hawaii. So at least dito, mas maganda dito tsaka mas quality. Maraming figures dito na wala pa doon. Na mas marami mo mahanap mo dito. Tsaka mas mura dito. There you go guys. Tsaka nga din pala, okay din nga pala na magdala kayo ng passport kahit isa sa inyo. Parang sa aming dalawa. Na sa akin na. So ayun din nga pala guys. Okay din na kahit isa sa inyo na may dala kayong passport para sa tax free. Like ora mismo mabibigay sa inyo. Ayun. So nakabili siya ng 3. Ora mismo. Pero ang ano kasi, ang kagandahan din kasi, like, alam na niya kung ano yung gusto niya, alam niya kung alin yung wala doon sa mga malls doon sa amin. Alam din niya na, ayun nga na, kung ano yung bibili niya. So, mabilis sa kanyang nakapili. Pagkapasok niya, tangpot agad. Dito kaka-release lang last week. Ah, talaga? Yung isa. Oh, yung isa Isa daw niya last nabili. Last week lang daw, kaka-release lang. Ay, nako. Tuwan-tuwa. Sabi nga nila, treat your... Pero how about the price? Like, makatarungan ba siya sa ano? Para sa akin, wala akong paki. Okay naman siya. Like, syempre, like what I said, mas mahal nga kung bibili ka sa... I mean, yung iba doon, hindi mo nga pwedeng mabili online. Especially, di ba, yung rare or mahirap siyang hanapin. Kasi the last time ata napunta natin sa Japan, naghahanap ako noon. Wala tayong makita eh. Ngayon, may nakita agad ako. Tsaka, ora mismo kasi, magkasarado na sila. Hindi natin alam kailan tayo babalik. Yeah, hindi natin alam kailan tayo babalik. So okay siya. Siguro nga talaga, kapag talagang anime lover ka, minsan kahit anong, especially kung alam mong ilang beses ka nang nagtingin tapos wala, which is, ganun nga nangyari sa case niya. Tapos ngayong meron, kaya kahit magkano is, honorables na niya, binili na niya. Pero pasok pa rin naman kasi sa budget. Kaya yun yung ibig niya sabihin na, nung tinanong ko siya kung makatarungan ba yung price, pasok pa naman sa budget niya, afford pa rin naman niya. Kaya, binili naman niya. Knowing him na kapag siguro kahit pag sobrang mahal. Pero ewan din, siguro kapag gusto mo talaga yung isang bagay, oo. Pero ang oo. Kasi pasok naman talaga sa budget. Yun ang kagandaan. Pasok sa mga ika nga. Pero yung ano, sarado na, tignan ninyo. Ang daming tao pa rin. And then dito, may big camera. Ito guys, big camera yan. Look guys, I won! Gusto ko sana yung yellow, kaya lang naubos na yung 2,500 natin. Ay na! Yan, teka, last na. Pero inas namin kung pwede bang papalitan, hindi daw pwede. But look! Ano siya? LCD mini digital camera. I-unbox na natin. Excited ang bata. Wow. Look. Bumaligtad eh. Na guys, andito na tayo sa roast beef Ono Akihabara. Ito guys, yung tatry natin. Wagyu roast beef bowl. B1F. Tara. B1F. So, dito. Let's go guys. So guys, ito nga pala yung kanilang menu. They have Wagyu roast beef bowl set meal. Tapos, ito naman is roast beef bowl set meal. So, mas mahal guys yung Wagyu kaysa sa roast. Tapos, after nun is pipili ka na kung anong size ng rice ang gusto mo. After nun is yung sauce. And then, it comes with beef tail soup. Plus, then pipili ka kung alin dito yung gusto mo. Ayan. Tapos, for the sauce, nag-ask kami ng recommendation. And ni-recommend niya yung soy sauce with onion sauce.
Then, tinanong namin kung ano yung double sauce. Mix siya nitong soy sauce plus nitong horseradish sauce. So, ayan siya guys. Just in case na interested kayong kumain din dito. We got our order guys. Ito, medium lang to. Ito yung wagyu beef nila. Same thing din naman kami. Pero yung sa kanya, pinalarge niya. Tapos nag-add siya ng salmon. Sarap. Sabi dito, just the meat with a special ono sauce on it. Please mix it in the egg whenever you like. Add the condiments. Enjoy the refreshing spiciness of the horseradish piece. Dinurog mo yun sa'yo. Ha? Di ba? Malamig yung wagyu. Malamig yung wagyu, pero yung kanin yung mainit. Alam niyo yung malamig yung wagyu, pero okay lang. Kasi pag kinain mo naman sa bahay, tapos meron ka ding sabaw. Lagi mo ito ba? Hi guys! So ngayon, tapos na tayo kumain. And it's currently 9:58 in the evening na. And uwi na rin tayo. Tapos na ang natin dito sa Akihabara. Nagpalipas oras lang tayo and chinek natin kung ano pwede natin makita dito since ngayon na lang tayo nakabalik dito sa Akihabara tapos night pa, diba? So yun guys, thank you so much for watching. Sana na-enjoy ninyo yung food trip natin kanina. And naipakita ko sa inyo kung ano yung makikita ninyo sa may Asakusa area, Ginza area, and dito din sa Akihabara kahit saglit lang tayo. So also, don't forget to like, click the notification bell button, and subscribe to our channel. And also follow all of my socials. And I'll see you on our next Japan vlog. Bye-bye! Mwah!